Tumayo si Catherine. Aalis na sana pero mariin siyang hinawakan sa braso ni Jacob. Where do you think you're going? Aniya. Tatawagin ko lang si Manang Gloria. Sabi ko. Wala silang lahat dito. Pinag-day off ko sila at bukas pa ang balik nila. Tayo lang dalawa dito. Hindi na ako nakapagsalita. Humarap ako sa kanya. Why did you do this to me, ha? Hindi ako kumibo. Yumuko ako at hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Tell me, Catherine, ganoon ba kalaki ang kasalanan ko sa'yo at nagawa mong ilayo sa akin ang anak ko? Paano mong naging fake ang resulta ng ospital, ha? I checked your files last night at sinasabi roong nawala ang anak ko. Sigaw niya. Humikbi na ako. I cannot talk. Alam mo bang pumasok pa sa isip ko kagabi na baka nga totoong nawala ang anak natin at umampon ka lang ng ibang bata para ipaako sa akin para makaganti ka. But when I saw the album you left on my room last night and I saw the picture of the child growing and absolutely looks like me, I know he's mine. Gigil na gigil siya habang nagsasalita. I talked to Nika that time, Jacob. Nakiusap akong pikein niya lahat ng findings sa akin and she agreed. Sabi ko sa mahinang boses. Hindi mo siya mapapapayag kung walang kapalit. I know her. Singhal niya. Kapalit na yung paglayo ko sa'yo. I grab it because I want to get rid of you. Because I know that you only want to marry me because of the baby. And then I saw you and Nika kissing. Nagpa siya akong lumayo dahil alam kong si Nika ang mahal mo at hindi ako. How can you be so sure na siya nga ang mahal ko, ha? Sa tingin mo ba ipapayagan kung may mangyari sa atin kung siya ang mahal ko? Pakakasalan ba kita at that time kung siya ang mahal ko? Nasuntok niya ang mesa sa inis na ikinagulat ko. You take away my son from me. Tinanggal mo ang karapatan ko sa anak ko. What kind of a mother is you? And this with Xander and calling him Papa. He paused and looked at me with hatred. Because he grew up with Xander. Dahil inilayo mo siya sa akin. Alam mo bang ang sakit sa akin na hindi ko man lang siya nakitang lumaki? Ang dami kong napalampas na bagay tungkol sa kanya. At ang pinakamasakit doon, yung lumaki siya na iba ang tumatayong ama. Alam niya na hindi si Xander ang daddy niya. Kaya nga ako bumalik dito para sabihin sa'yo ang tungkol sa kanya. Sabi ko. But you didn't do. Singhal niya. I tried, Jacob. Kailan? Don't you dare to lie to me, Catherine. I hate you for doing this. Aniya. Nakita ko siyang umupo sa upuan sa harapan ko. Tell me what's his name. Aniya. Ethan Dominguez Zamora. He turned 4. Sagot ko. I already saw him when he performed in the school. Kaya pala may kakaiba akong naramdaman nun sa kanya. But mas nag-focus ako ng tingin ko sa babaeng kamukha mo. Oh God, I really hate you for doing this to me. Prepare your things because tomorrow morning, you will come with me in New York. Sabi niya sa kapadarag na tumayo at umalis. Naiwan naman akong umiiyak. Biglaan ang plano niyang pagpunta ng New York. Sinundo kami ni Andrea sa airport. Si Andrea ang kinausap kong magsundo dahil ayaw ni Jacob na si Xander ang magsundo. Catherine! Tawag ni Andrea. Lumapit kami sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit parang tumaba ka? Sabi ko. I'm 2 months pregnant. Ayaw nga akong payagan kanina ni Xander. Sabi niya. Oh, congratulations! Sabi ko. Tsaka ko siya niyakap ulit. Hi! Sabi ni Andrea kay Jacob. Andrea, si Jacob, Ethan's dad. Jacob, she's Andrea, Xander's wife. Pagpapakilala ko. Nice meeting you, Jacob. Nakipagkamay naman si Jacob kay Andrea. Let's go, ako na magdadrive, sabi ko. Iniabot sa akin ni Andrea ang susi. No, I will drive, sabi ni Jacob. Tumingin ako kay Jacob. Do you have a driver's license here in New York? Tanong ko. Umiling siya. Get in, I'll drive the car, sabi ko. Wala siyang nagawa kundi ang sumakay na lang. Habang nasa biyahe ay kwento ng kwento si Andrea na nasa likuran. Tinanggal ko ng mga flowers na sinend sa'yo dun sa condo mo, sabi ni Andrea. Flowers? Sinong nagpadala? Tanong ko. Mga admirer mo, sabi niya. So you have many admirers here, ha? Tanong ni Jacob. Ay oo, ang daming manliligaw niyan. Walang pakialam ang mga lalaki kahit may anak na siya. Lagi nga yung sinasabihan ni Xander Daldal ng kaibigan ko. Andrea? Saway ko sa kaibigan. Alam mo naman,
Talagang maraming manliligaw yan. Ang ganda ba naman eh. Pinaglihian ko din yan ng panganay ko. Kaya kamukha siya ni Arabella. Siya na rin ang nagpangalan sa anak ko. Sabi pa ni Andrea. Andrea, stop it please. Saway ko sa kanya. Salubong naman ang kilay ni Jacob. By the way, Catherine, Jacob was looking for you yesterday. He wants to have a dinner date with you. May napag-usapan daw kayo. Sabi ni Andrea. I will just call him. Sabi ko. Sinulyapan ko si Jacob. Diretso ang tingin nito sa daan. Ang daming naghahanap sa'yo dito. Miss ka na nilang lahat. By the way, magtatagal ba kayo dito? Tanong niya. Hindi nagsalita si Jacob. I need to go back in the Philippines. Hindi pa tuluyang nakakabangon ng kumpanya namin. Sagot ko. Bakasyon naman na si Ethan. Pwede na siyang umuwi sa Pilipinas. Ani Andrea. Nakarating na kami sa kondo ko. Pagkapasok ko'y nandoon si Xander, kasama ang dalawang bata na nanonood ng TV. Mommy! Tumakbo si Ethan at sinalubong ako. Binuhat ko siya at niyakap. I miss you, sweetheart. Sabi ko. Hinalikan ko siya sa pisngi. I miss you more, Mommy. Aniya. Ibinaba ko siya. Tsaka ako umupo para magkapantay kami. Ethan, I want you to meet your daddy. Sabi ko. Tumingin si Ethan sa likuran ko. Tumayo ako at hinawakan ko sa isang kamay ang anak ko at inakay ko palapit kay Jacob. Hindi naman maalis ni Jacob ang tingin kay Ethan. Jacob, this is Ethan, our son. Sabi ko. Marahang lumuhod si Jacob at hinawakan ang mukha ni Ethan. Hi, Dad! Nakangiting sabi ni Ethan. Yumakap si Ethan ng mahigpit sa dad nito. Kitang-kita ko ang pagyakap ni Jacob ng mahigpit kay Ethan. I saw tears fall down from his eyes. Hindi ko na rin napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Oh God, you're my son. I love you, Ethan. Narinig kong sabi ni Jacob. I love you too, Dad. Sabi din ni Ethan. Tumayo si Jacob at binuhat si Ethan. Pinunasan niya ang mga luha sa mga mata niya. Saka muling tinignan si Ethan. Catherine, lipat na kami sa kondo namin. Let's just talk tomorrow. Take a rest, alam naming pagod ka. Sabi ni Xander. Thank you, sabi ko. Humalik sa pisngi ko si Xander. Ganoon din si Andrea. Huling lumapit si Arabella. Good night, Mama, sabi niya. Yumuko ako para halikan siya. Good night, baby, sabi ko. Lumabas na sila at isinara ko na ang pinto. 3 na lang kaming naiwan. Dad, put me down, sabi ni Ethan. Ibinaba naman siya ni Jacob. Bago hinila ni Ethan ang kamay ni Jacob. Come, Dad, I'll show you something, sabi ni Ethan sa ama. Idinala niya ito sa sofa at pinaupo. May kinuhang album si Ethan. Dad, look at this. Mommy sent me a picture of you. Then I asked Mama Andrea to print all of your picture. I put all your picture here in this album, sabi ni Ethan. Binuklat naman niyo ni Jacob. Tuwang-tuwa siya sa anak niya. Nagkwentuhan sila hanggang sa antukin na si Ethan. Sweetheart, you need to sleep now, sabi ko. Iniangat niya sa ere ang 2 kamay. Nagpapabuhat na siya sa akin, kaya binuhat ko siya. Ako na ang magbubuhat, sabi ni Jacob. Kukunin sana niya si Ethan, pero tinabig ni Ethan ang kamay niya. No, I want Mommy, sabi niya. Tumingin ako kay Jacob. Nakita ko kung paano niya ako tignan. Puno yun ng galit. Sumunod ka sa kwarto niya, sabi ko. Tinungo ko ang kwarto ni Ethan. Ibinaba ko siya sa kama. Pero gaya ng dati, yumakap siya sa akin sa leeg. Kaya pati ako'y bumagsak sa kama. Oops, Mommy fell down with Ethan. Ethan giggled. I cuddled him in his stomach. Kaya lalo siyang humalakhak. Mommy, stop! Stop! Aniya. Okay. Inihaga ko siya ng maayos sa kama. Nakita kong nakamasid sa amin si Jacob. Iniangat ni Ethan ang isang kamay. Daddy, come here, sabi niya. Lumapit naman si Jacob at nahiga sa right side ni Ethan. Good night, Mom. Good night, Dad. Aniya. Good night, sabay naming sabi ni Jacob. Tumagilid si Ethan at yumakap kay Jacob. Napangiti naman si Jacob at pumikit na rin. Nakatulog silang dalawa. Marahan akong bumangon at inayos ang kumot nilang dalawa bago ako lumabas at natulog sa kwarto ko. Maaga akong nagising, gaya ng nakagiwaan ko sa New York.
Itinaas ko ang mahaba kong buhok at ipinulupot ng maayos na walang natitirang nakalaglag. Wearing only my sando and pajama sleepwear, nag-umpisa ako magluto ng almusal. I've decided to cook fried rice, bacon and ham. Nakalagay sa tenga ko ang earphone at nakikinig ng music. Sinabayan ko pa ng awit at sayaw ang tugtog. Napahinto ako nang bumangga ang likod ko sa isang matipunong katawan. Lumingon kaagad ako. "Jacob, gising ka na pala," sabi ko. "Ganyan ka ba laging magluto?" sabi niya. Lumayo ako sa kanya at inasikaso ang niluluto ko. "Yes, I'm always like this. Sometimes sinasabayan ako ni Ethan. You want coffee?" tanong ko. "I will just make my own coffee. Baka lagyan mo pa ng kung ano," sabi niya. "What?" gulat kong tanong. "Malay ko ba kung balak mo kong mawala para masolo mo na ng tuluyan si Ethan?" Aniya na nagtimpla ng sarili niyang kape. "I'm not like that. Hindi ako masamang tao," sigaw ko sa kanya. "Oo, siguro nga hindi ka masamang tao. Pero ang totoo, manggagamit ka." Diretsyong sabi niya sa akin. "User? Ang sarap batuhin ng sandok ang lalaking to." "I'm not a user," singhal ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng nakakaloko. "Really? Ano ang tawag sa ginawa mo sa akin? You just use me, also to invest in your falling company," sabi niya. "What? Hindi ako user, Jacob. Bakit ha? Pinilit ba kitang mag-invest? Kung gusto mo, edi i-pull out mo ang shares mo." Sigaw ko. Galit ako na nag-walk out sa kusina. Dumiretso ako sa kwarto at doon ko inilabas ang sama ng loob. Umiyak ako nang umiyak doon. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun ay papayag na akong kawawain niya ako. "You want to hurt me back, Jacob? Well, I will not allow you to do that." Katok sa pinto ang narinig ko. "Mom, I want to take a bath," sigaw ni Ethan. Tumayo ako at binuksan ko ang pinto. Nandoon nga si Ethan. "Let's go to your bathroom," sabi ko. Idinala ko siya sa banyo niya sa kwarto at pinaliguan. Pinakain na daw siya ng daddy niya. "Ethan, this afternoon mommy will go out. Your daddy will take care of you, okay?" sabi ko. "Okay," sagot niya. Ganoon nga ang nangyari. Nagpalit ako ng damit. Uumpisahan ko nang inisin si Jacob. Pinili ko ang isang high-waist white skinny jeans at pinaresan ko yun ng isang black corset tops. I ponytailed the half of my hair at hinayaang nakalugay ang kalahati. I put some makeups and lastly, I wear my black stiletto. Lumabas ako ng kwarto. Nasa salas ang mag-ama. At napatingin sa akin si Jacob. "Mommy, alis ka na po?" tanong ng anak ko. Nabaluktot ang Tagalog. "Yes, sweetheart. Ikaw na munang magluto ng dinner niya," sabi ko kay Jacob. "Di ba dapat ikaw ang gumagawa nun? And where are you going? Did you ask permission from me?" "Why would I do that? Asawa ba kita?" Pangiinis ko sa kanya. Tumalim ang mga mata niya. "Just stay here," aniya. "Are you fighting?" tanong ni Ethan at pinaglipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. "No, sweetheart," sabi ko. Binalingan ni Ethan si Jacob. "Daddy, let mommy go out. She needs to find a husband," sabi ni Ethan. Gulat kaming napatingin kay Ethan. Saan pa niya narinig ang bagay na ganyan? "But I'm your daddy," sabi ni Jacob. "Yes, you're my dad, but not my mommy's husband. She needs to find her own husband. Like my classmate Rico, his mommy had her husband but not his daddy." Paliwanag niya. "Baby, you don't understand what you want to happen," sabi ni Jacob. Sumagot naman ako. Alam kong mali sa mata ng anak ko. Pero ang hindi ko matanggap na sinabihan niya akong user, kaya gaganti ako. "Okay baby, don't worry, I will find my own husband," sabi ko. Napamulagat sa akin si Jacob. "My God, Catherine, why are you saying those things to my son?" tanong niya. Tinanggal ko ang singsing na isunuot niya sa daliri ko at kinuha ko sa bag ko ang kwintas na ibinigay din niya sa akin. Ipinakita ko sa kanya mga yon. "See this?" tanong ko. "I don't need this anymore. They are nothing to me," sabi ko. Inilagay ko yon sa lamesa. Saka na ako mabilis na umalis. Pinuntahan ko si Jacob, isang kaibigan ko din sa New York. Designer siya ni Isabel ng stilettos and he is a gay. At sa resto bar kami nagpunta. Hindi pwede si Andrea ngayon dahil buntis siya sa second baby nila ni Xander.
Oh my gosh! Wala pa rin kupas ang beauty mo. Hindi ka mukhang mommy. Maarte niyang sabi. Of course, alangan namang pabayaan ko ang sarili ko. Nakangiti kong saad. Kumusta ang daddy ni Ethan? Magaling ba siya? Hindi ako kumibo. Ngumiti lang ako. Kaya nagtitili ang kaibigan ko. Hey! Tumigil ka yata. Saway ko sa kanya. And what's the score between you and him? Tanong niya. We're Ethan's parents at ang totoo niyan, may nangyari sa amin. Pero wala kaming relasyon. I don't want to talk about him. Change the topic please. Sabi ko. Humalakhak naman si Jason. Pero naintindihan niya ako. Kaya iniba niya rin ang usapan. 12 AM na makauwi ako sa kondo. Nakatatlong tagay lang ako ng alak. Nawili lang kami ni Jacob sa kwentuhan. Pagkapasok ko ng pinto, naabutan ko si Jacob na nasa sala pa rin at nanonood ng TV. Nanonood ng TV sa ganitong oras? Or he's just waiting for me to come home para kumprontahin? Whatever this, I don't care. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Binuksan ko ang ref at nagsalin ako ng tubig sa baso. Ganito ba ang buhay na gusto mong balikan dito sa New York? Nightlife? Tanong niya. Ibinaba ko ang baso sa sink. Saka ako tumingin sa kanya. Nung kami pa lang ni Ethan dito, wala akong nightlife. Bahay-trabaho lang ako. I focus myself to Ethan. But now you're here, it's time for me to have nightlife. Sabi ko. Kahit nandito na ako, kailangan mo pa ring alagaan ang anak natin. Aniya. Hindi ko sinabing pababayaan ko na si Ethan. He's my son. But I want him to spend more time with you right now. You missed 4 years of his life. Sabi ko. Yes, because you take him away from me. Aniya. I know. So better spend your time with him than arguing with me. Saad ko pa. Naglakad na ako paalis ng kusina. Pero pagtapat ko sa kanya, hinablot niya ako sa braso. Ano ba? Singhal ko. You drink? Tanong niya. And so? Sabi ko. Baka nakakalimutan mong may fiancé ka na. Sabi niya. Ngumiti ako nang mapakla sa kanya. Wala akong fiancé. Sabi ko. Eh anong tawag mo sa akin? Sabi niya. Daddy ng anak ko. Sagot ko. He gritted his teeth. Namula siya sa galit. I'm your fiancé, Catherine. Sigaw niya. Not anymore. I already returned your ring. Sigaw ko sa kanya. Hindi ko yun tinanggap. Sabi niya ulit. Eh di tanggapin mo. Wika ko ulit. Ikaw na nga itong malaki ang kasalanan sa akin. Pero kung makaasta ka, parang ako ang may mali dito. Aniya, hindi ako nakakibo. May point naman siya eh. Hinila ko na lang ang braso ko na hawak niya. I'm tired. I need to take a rest. Sabi ko. Naglakad na ako papuntang kwarto ko. Hindi naman niya ako sinundan. Sa isang kwarto siya natutulog. Siya din ang nagdesisyong doon na matulog. Matapos pa kaya ang away sa pagitan ni Catherine at Jacob? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.